Si Minghi ay sa wakas naranasan na ang buhay campus na matagal niyang pinapangarap na pumasok sa Nando Superhuman Institute. Nakakuha siya ng libreng access sa iba't ibang pasilidad tulad ng dakilang poetic path, ng mga banyan trees, pati na rin ang malawak na practice field na punong-puno ng damo, ang masiglang kalsada para sa mga estudyante, ang aklatan sa lumang gusali ng paaralan, at marami pang iba. Sa klase ng pagpapakilala sa mga batayang kasanayan sa labanan ng mga superhuman, ipinaliwanag ni Professor Zong sa kanyang mga estudyante na sa bawat superpower na tinataglay ng isang superhuman, may ilang mga pangunahing kakayahan na mayroon ang bawat isa. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang mga superpowers ay nahahati sa 5 antas, at pagkatapos ay tinanong niya ang mga mag-aaral tungkol sa mga pangunahing kakayahan ng White Dust Rank. Si Fang Nianrong ang napiling sumagot sa kanyang tanong, at ipinaliwanag na ang mga taong may kakayahan ng White Dust Rank ay magkakaroon ng katawan na iba sa karaniwang tao. Binanggit din niya na may potensyal silang malampasan ang ilang mga atleta kung sila ay matutulungan at magsasanay ng mabuti. Kinilala ni Professor Zong ang sagot ni Fang Nianrong, at sinabi niyang tama siya. Ipinaliwanag pa niya na noon, ang lakas, bilis, at tumpak na paggalaw ay itinuturing na mga limitasyon ng katawan ng tao. Ngunit sa panahon ng mga superhumans, ang karamihan ng mga superhuman ay kayang lampasan ito. Ito ang pangunahing kakayahan ng mga White Dust Superhumans, na tinatawag nilang super physique. Mahalaga ring tandaan na ang iba't ibang mga White Dust Superhumans ay magkakaroon ng iba't ibang mga katangian, kung saan ang ilan ay mas mabilis, samantalang ang iba naman ay mas malakas. Ipinaliwanag ni Professor Zong na sa Nando Institute, ang mga pamantayan na karaniwang kinakailangan ay kinabibilangan ng lakas, bilis, reaksyon, at aktwal na labanan. Dagdag pa niya, basta't makakakuha ang isang estudyante ng kahit isa sa mga pamantayang ito ay itinuturing na mabuti. Ngunit isang estudyante ang nagtanong kay Professor Zong kung bakit ang kanyang kaibigan na nakapasa na sa pamantayan ng lakas at reaksyon at may White Dust Rank ay hindi nakatanggap ng mas mataas na ranggo. Sumagot si Professor Zong na tatalakayin nila ito sa susunod na paksa, ang Blue Spirit Rank. Inaasahan niyang alam na ng lahat ang tungkol sa mga kakayahan ng mga Blue Spirit Superhumans. Ngunit nais pa rin niyang ipaliwanag ang lahat ng detalye. Naghanap si Professor Zong ng boluntaryo upang magpakita ng kakayahan ng isang Blue Spirit Superhuman. Isang babaeng estudyante ang nagboluntaryo, at nagsabi na ang kanyang superpower ay ang nakakasilaw na liwanag, at ang kanyang spirit art ay blindness, na dapat madama ng lahat ng tao sa silid. Inutusan siya ni Professor Zong na ipakita ito ng hindi nakakasira ng anumang kagamitan sa klase. Inamin ng estudyante na kaya niyang kontrolin ang lakas ng nakakasilaw na liwanag, at nagsimulang gumawa ng isang bola ng liwanag sa kanyang palad. Nang pakawalan niya ang bola ng liwanag, nagpakalat ito ng isang maliwanag na nagpapabulag sa lahat ng tao sa silid na tumingin dito. Pumikit si Minghi upang protektahan ang kanyang sarili mula sa matinding liwanag, at iniutos ng estudyante sa lahat na huwag magpanik at pumikit muna. Sinabi niya sa lahat na ang kanilang paningin ay maibabalik ng buo sa loob ng 1 o 2 minuto. Habang ang paningin ni Minghi ay malabo pa, ipinaliwanag ni Professor Zong na ang kanilang nasaksihan ay isang eksplosibong spirit art. Ang mga Blue Spirit Superhumans ay hindi lamang may super physique kundi may kakayahan ding gumamit ng isang uri ng spirit art na maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa mga kalaban pati na rin ng mga hindi inaasahang epekto. Kaya't kinakailangan itong gamitin ng maingat at mabilis ng bawat Blue Spirit Superhuman. Ang paggamit ng spirit arts ay kumokonsumo ng maraming lakas ng katawan at isipan. Kaya kahit na ang mga Blue Spirit Superhumans ay likas na mas superior kaysa sa mga White Dust, mahalaga pa rin ang pagpapalakas ng super physique. Nang tanungin ng isang estudyante kung paano naiiba ang Violet Soul Rank sa mga naunang ranggo, ipinaliwanag ni Professor Zong na ang mga Violet Soul Superhumans ay hindi lamang may super physique at spirit arts. Sinabi ng estudyante na marahil ay hindi maraming tao ang may Violet Rank sa institute. Sinabi ni Professor Zong na mahirap ipaliwanag ang soul arts sa ilang salita, kaya't ipinaliwanag pa niya na ang ilang soul arts ay may mga kinakailangan, habang ang iba ay konektado sa kanilang superhuman spirit art. Ang koneksyon na ito ay sinasabing nagpapalakas ng 10 beses ng kapangyarihan ng spirit art.
Habang nagpapatuloy ang klase, ibinahagi ni Professor Zong na nakatanggap siya ng isang recording ng isang soul art na lumabas sa isang espesyal na labanan. Hinimok niya ang lahat na magbigay pansin ngunit pinaalalahanan silang hindi ito ipinapakita upang ipakita ang lakas ng soul art. Upang matiyak na makikita ng mga estudyante ang recording sa pinakamainam na kondisyon, inutusan ni Professor Zong ang estudyante malapit sa dingding na ibaba ang mga blinds at patayin ang mga ilaw. Pagkatapos, nagsimula ang recording ng laban sa pagitan ni Minghi at Fan Kai. Binalaan ni Professor Zong na ang mukha ng tao sa recording ay ibo-blur dahil wala silang pahintulot na ibahagi ito. Napanatag si Minghi nang marinig ito dahil hindi niya nais na maging sikat agad. Sa simula ng recording, nang ipalabas ni Fan Kai ang kanyang ultimate soul art, ang Rampant Tornado, nagulat ang mga estudyante. Inilarawan nila ang Violet Rank soul art ni Fan Kai bilang isang mini-version ng natural na kalamidad at natakot sa lakas nito. Habang pinapanood ang playback, napansin ni Fang Nianrong na ang tao sa footage ay kahalintulad kay Minghi. Ipinaliwanag ni Professor Zong na ang superpower ni Fan Kai ay ang Battle Wind, at ang mga Hill Whip at Wind Python na ginamit ni Fan Kai ay pangunahing ginagamit upang mag-ipon ng wind element sa kanyang paligid, isang kinakailangan upang maipakita ang kanyang soul art. Napansin ni Minghi na nang ginamit niya ang kanyang kamao upang pawiin ang mga python, hindi talaga nakapag-display ng soul art si Fan Kai sa recording. Nang ang Rampant Tornado ay nilamon si Minghi, akala ng mga estudyante na siya ay mawawasak. Nagtaka sila kung sino ang makakatagal sa ganitong klaseng soul art. Ngunit nang gamitin ni Minghi ang kanyang Mystic Fist, ang Hurricane Fist, lalong nagulat ang mga estudyante. Nakatunganga sila habang nagtatanong kung tao ba si Minghi para ma-disperse ang soul art ng kalaban gamit lamang ang isang kamao. Naisip nila na ito'y isang malaking mini-version ng natural na kalamidad. Pinansin ni Fang Nianrong si Minghi nang may pagdududa. Ipinaliwanag ni Professor Zong na ang estudyanteng nasa recording ay ginamit lamang ang kanyang spirit art. Ipinaliwanag niya na maaari nilang ipagpalagay na ang spirit art ay kayang sumipsip ng anumang medium sa paligid nito, at mas malakas ang spirit art kapag mas malakas ang medium. Ayon kay Professor Zong, inaasahan na ang Violet Soul art ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa Blue Spirit art. Isang estudyante ang hindi nakapigil, at tinanong si Professor Zong kung paano nagawa ng estudyante sa recording iyon. Ipinaliwanag ni Professor Zong na may dalawang dahilan. Ang una ay ang solidong white dust foundation ng estudyante, dahil nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa 3 sa 4 na pamantayan. Inanunsyo ni Professor Zong na pulalakasin nila ang kanilang white dust superphysics sa kanilang training na magsisimula 2 araw mula ngayon. Dagdag pa niya, habang mas matatag ang superphysics, mas malakas ang maaaring ipakita nilang spirit art at soul art. Ayon kay Professor Zong, hindi lamang sinusukat ang tunay na kakayahan ng mga superhumans sa mga pamantayan tulad ng White Dust, Blue Spirit, Violet Soul, Red Sovereign, at Black Saint. Theoretical, ang isang White Dust superhuman na nagpalakas ng kanilang superphysics sa pinakamataas na antas ay kayang talunin ng isang Black Saint superhuman. Ang mga estudyante ay iniwan na nagtataka kung sino nga ba ang taong nasa recording. Pinag-uusapan nila kung gaano siya kalakas, at may isang estudyante pa na nag-isip na kayang labanan ng tao na iyon ang lahat ng tao sa kanilang klase. Ito ay dahil sa kapangyarihan ng kanyang spirit art, na nagpakita ng napakalakas na lakas. Nag-isip ang mga estudyante na ang soul art ng taong nasa recording ay maaaring kayang sirain ang isang maliit na bundok. Matapos ipaliwanag at ipakita ang recording sa lahat, naniniwala si Professor Zong na naintindihan ng mga estudyante na ang hangganan ng isang tao ay hindi batay sa kanilang likas na talento, maging ito man ay white dust o blue spirit. Ang aktwal na laban ay nangangailangan ng bawat piraso ng lakas na mailapat ng perpekto, kung hindi, ang pinakamataas na antas ng talento ay madaling matatalo. Matapos sabihin ang kanyang nais iparating, tinapos ni Professor Zong ang klase. Pagkatapos ng klase, naghiwa-hiwalay ang mga estudyante at umalis ng silid-aralan. Si Fang Nianrong ay naglalakad sa likuran ni Minghi nang bigla siyang tinawag. Lumingon si Minghi at nakilala si Fang Nianrong. Tinanong siya kung siya ba ang taong nasa recording.
Nagtaka si Minghi at tinanong kung paano niya nalaman na siya iyon kahit na malabo ang video. Ipinaliwanag ni Fang Nianrong na tiyak ay nakapasa si Minghi sa special admission exam dahil hindi siya estudyante ng Nando Institute nang siya ay nasa tren, ngunit ngayon ay magkaklase na sila. Sinabi naman ni Minghi na marami ring ibang nakapasa sa special admission. Sumagot si Fang Nianrong na natatandaan niyang ginamit ni Minghi ang kanyang mga kamao nang atakihin niya ang Calamity Demon sa fog. Sinabi naman ni Minghi na maraming tao ang gumagamit ng kamao, gaya ng guru nila. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap ng isang anunsyo tungkol sa astronomy team na napansin ang isang maliit na meteor na dumaan sa atmosfera. Ang trajectory ng meteor ay tinatayang patungo sa Shaolang Nando. Inutusan ang mga tao ng Shaolang na mag-evacuate agad. Pinakiusapan ng mga commander sa frontline na maghanda para sa laban at ang mga rear coordinators na mag-set up ng police coordinator at mag-organisa ng backup team. Sabayan, nagring ang mga cellphone ni Fang Nianrong at Minghi. Sinagot ni Fang Nianrong ang tawag, at pinaalala sa kanya na siya ay napili bilang bahagi ng backup team nang pumasok siya sa institute. Tinanong siya nang tumawag kung narinig ba niya ang babala. Kumpirmado niyang narinig ito at humingi siya ng mga instructions. Si Minghi naman ay tumanggap ng tawag mula kay Luo Lin, na nagsabing ang calamity sa Shaolang ay tinatayang sanhi ng isang grupo ng mga demonyo na may bilang na mahigit sa 1,000. Matapos sagutin ang tawag, sinabi ni Luo Lin na kailangan siyang mag-standby palagi para sa mga hindi inaasahang emergency. Nagtanong si Minghi kung ano ang kanyang gagampanang papel. Sagot ni Luo Lin, siya ay miyembro ng Dragon Tooth at responsable lamang sa mga emergency plans. Dagdag pa niya, basta't hindi siya masasaktan, hindi aalis ng Nando nang walang permiso at hindi tatanggap ng ibang misyon sa mga susunod na araw, ay magiging ayos siya. Ina-adapt ang mga instruction ni Luo Lin, nagsimula ng maglakad si Minghi patungong kanyang dormitoryo. Pagdating niya, nakita niyang nagrereklamo ang kanyang roommate na si Zhang Yuan tungkol sa init ni Li Jin, kahit na miyembro lamang ito ng Rear Rescue Team. Si Wang Jia, ang isa niyang roommate, ay napabuntong hininga at sinabi kay Zhang Yuan na kalimutan na lang ito dahil malinaw naman sa institute na ang mga naghahanda na estudyante ay bibigyan ng mas mataas na prioridad. Napansin ni Zhang Yuan ang pagbabalik ni Minghi. Sinabi ni Minghi na late na siyang dumating ng ilang araw at walang idea sa ilang bagay. At nagtanong kung ano ang pinaghahandaan ng mga mag-aaral. Ipinaliwanag ni Wang Jia na ang astronomy team ay nag-aanunsyo tuwing may calamity at ang gobyerno, ang mga Hunters Institute, at ang mga villager ay magsasagawan ng aksyon. Kapag ang calamity ay mas mataas sa grade 5, magsasama-sama ang 4 na partido para mag-imbestiga at maghanda para sa laban. Umupo si Minghi at nagsabi na galing siya sa isang maliit na lungsod kung saan hindi gaanong madalas ang mga calamity. Sinabi ni Wang Jia na dahil nasa Nando sila, ang lahat ng calamities sa Nando ay pinamamahalaan ng Nando Superhuman Institute na siyang nangunguna sa mga institute. Ang maging isang preparing student ay itinuturing na isang karangalang tagumpay. Nagpahayag ng inis si Zhang Yuan at sinabi na ang pagiging miyembro ng Rear Combat Preparation Team ay hindi isang malaking bagay. Pati na rin, ipinagmalaki pa niya ang tungkol sa kanyang kapatid na pangunahing combat personnel at kaya niyang makita ang meteor crater at makipaglaban ng harapan sa mga demonyo. Tumawa siya at sinabi na si Li Jin ay isa lamang miyembro ng Rear Combat Preparation Team na may responsibilidad sa mga gawaing hindi gaanong mahalaga para sa mga pangunahing combat personnel sa frontline. Nagulat si Wang Jia sa sinabi ni Zhang Yuan, at sinabi niyang narinig niya na ang mga frontline personnel ay tinatrato ng marangya at binibigyan ng isang kwarto at isang living room sa institute. Dagdag pa niya na, binibigyan sila ng isang butler na tutulong sa paglilinis at labada. Tinuturo ni Zhang Yuan ang labas ng bintana at sinabi na ang luxury apartment complex na may view ng lawa ay kung saan nakatira ang mga frontline personnel. Idinagdag ni Wang Jia na nang siya ay naglalakad ng hapon, nakita niya ang kilalang Nando goddess na papunta sa luxury apartment complex. Tinanong ni Minghi kung sino ang tinatawag na Nando goddess. Nagulat si Wang Jia at nagtanong kung paano hindi alam ni Minghi ang 3 goddess sa Nando. Ang 3 goddess ay ang Ice Princess na si Tang Ning, ang martial arts saintess na si Feng Ling, at ang dancing thunder girl na si Lu Chen. Tinanong ni Minghi kung bakit ang mga title nila ay sobrang bold at pinalalaki.
ipinaliwanag ni Wang Jia na ang mga title ay ibinigay sa kanila ng mga tao sa institute base sa kanilang mga superpowers. Ayon sa mga tao, sinuman na nakakita sa kanila habang ipinapakita ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi magdududa na may mali sa mga title nila. Napagtanto ni Minghi na siya pala ay sumusunod lang sa pangalan ni Lu Chen dahil magkasama sila sa high school. Ipinahayag ni Wang Jia ang hindi pagkasiyahan at iminungkahi na dapat sinabi na lang ni Minghi na si Lu Chen ang kanyang girlfriend dahil napakatapang nito. Inasar siya ni Zhang Yuan at sinabi na ang lahat ng mga lalaki sa institute ay tinatawag silang wifey, ngunit ipinaliwanag ni Minghi na si Lu Chen ay talagang classmate niya. Ngunit sinabi ni Zhang Yuan kay Minghi na huwag itong lokohin at tinukoy ang kwarto na nakaharap sa gusali ng dormitoryo ng mga babae. Pagkatapos, tinanong ni Wang Jia si Minghi kung bakit hindi pa siya nakakapanalo laban sa buong dormitoryo ng mga babae. Naiinis, tumigil si Minghi sa pagpapaliwanag, tumayo, at sinabi sa kanyang mga kasama na babalik na siya sa kanyang kwarto. Nang mag-isa na si Minghi, umupo siya sa kama, pumikit at nag-meditate. Ilang sandali ang lumipas, pumasok siya sa kanyang spiritual realm kung saan lumulutang ang goddess sa harap niya. Tinanong ni Minghi ang goddess kung sino ang magiging kalaban niya sa araw na iyon. Binuksan ng goddess ang kanyang mga mata, iniunat ang mga braso at sinabi kay Minghi na ang mutated na Dr. Zhao ay hindi na akma upang maging kanyang simulated opponent. Ipinaliwanag ng goddess na dahil masyado pang makitid ang saklaw ng mga kalaban ni Minghi, hindi siya nakakakuha ng maraming data. Dagdag pa ng goddess, para makagawa siya ng mas angkop na mga kalaban, kailangan ni Minghi makipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng mga demonyo. Sinabi ni Minghi sa goddess na kamakailan lang ay may demon invasion sa Shaolang. Pinayuhan ng goddess si Minghi na isaalang-alang ang pagpunta roon, ngunit sinabi ni Minghi na hindi siya makakapunta dahil siya ay nasa standby phase pa. Tumugon ang goddess at iminungkahi kay Minghi na magpahinga muna siya at maglakad-lakad, dahil walang saysay ang mag-practice kung walang bagong data at kalaban. Naniniwala naman si Minghi na kailangan niyang sumali sa preparation team para makipag-ugnayan sa mga demonyo. Iminungkahi ng goddess na bilang isang hunter, maaari siyang kumuha ng private work upang madagdagan ang kanyang karanasan. Matapos pag-isipan ng payo, pumayag si Minghi na maghintay na lang sa standby phase hanggang matapos ang Dragon Tooth. Dito, sinabi ng goddess kay Minghi na ang kanyang pangalawang dominant power ay nabuksan na at pinayuhan siyang kunin ng life drop, na magbibigay sa kanya ng pangalawang uri ng superpower. Nabigla si Minghi nang marinig ang salitang second dominant power slot at life drop, at nais niyang tiyakin kung ang life drop na tinutukoy ba ng goddess ay ang isa na magbibigay sa isang tao ng superpowers. Nilinaw ng goddess na ang life drop ay makukuha mula sa leader ng Demon Lair, at maaari ring bilhin kung mayroon kang sapat na pera. Sinabi ni Minghi na wala siyang pera. Sumimangot ang goddess at sumagot na ang mga mayayaman ay umaasa sa teknolohiya, habang ang mga mahihirap ay umaasa sa imahinasyon. Idinagdag pa niya na swerte siya na nakilala siya ni Minghi. Nagkomento si Minghi na may mga tao na nakakuha ng kakayahang lumipad at makakita ng buong universe dahil naakit sila ng gagamba o tinamaan ng kidlat. Ngunit siya, na tinamaan ng malaking meteorite, ay kailangan pa ring mag-improve ng unti-unti. Nang tanungin kung maaari siyang bigyan ng goddess ng kompletong rank gift card, ipinaliwanag ng goddess na ang mga ganitong bagay ay nangyayari lang sa mga pelikula. Hiningi ni Minghi na gumawa ang goddess ng mga kalaban para labanan, dahil kung hindi ay magiging tamad siya. Tinanong siya ng goddess kung siya ba ay naobses sa pagpapalakas ng sarili, at pinayuhan siyang mag-date o mag-enjoy sa kanyang buhay sa unibersidad, dahil hindi pa siya pamilyar sa lugar ng Nando Institute. Pumayag si Minghi at sinabi na matagal na niyang nais bisitahin ang campus ng Nando Institute. Nagsuot siya ng face mask at nagtungo sa libreng training ground sa Nando kung saan maaari siyang makahanap ng kalaban para makipag-sparring. Bumantong hininga ang goddess at sinabi na talagang isang cultivation maniac, si Minghi. Sa Field 1, sinabit ni Minghi ang kanyang jacket sa isang sign na nagsasabing, bawal ang spirit arts, at pinaalalahanan ang lahat na ingatan ang damo. Binalaan siya ng kanyang kalaban na maging maingat dahil sa kanyang mga delikadong kamao, ngunit sinabi lang ni Minghi na, sige, gawin mo na. Hinagupit ng kalaban ang mga kamao kay Minghi,
ngunit madali lang niyang naiiwasan ang bawat isa. Naisip niya na ang kalaban niyang ito ay hindi kasing husay ng kanyang mga simulated na kalaban, ngunit napagpasyahan niyang gawing warm-up na lang ito dahil may libreng oras naman siya. Samantala, sa Field 3, isang estudyante ang kinakaharap ang kanyang kalaban gamit ang malakas na kombinasyon ng mga sipa at kamao. Ang kalaban, na parang puting tigre, ay tanging nakaka-block lamang habang ang babae ay sunod-sunod ang mga atake. Sa huli, nawalan ng balanse ang kalaban ng estudyante matapos siyang sip-in, at agad niyang sinamantala ang pagkakataon. Tumalon siya at nag-fake ng suntok. Nang makita ang pagkakataon, tinapakan niya ang paa ng kalaban, kaya't bumagsak ito sa lupa. Tumili ang lalaking tulad ng tigre habang iniisip niyang sobra naman ang pagiging brutal ng kanyang kalaban sa kanilang sparring. Sa gulat ng lahat, ang bihasang mandirigma ay hindi iba kundi si Feng Lin, kilala bilang ang sikat na martial arts Phoenix Girl, na nakasuot ng disguise. Tiwala sa kanyang kakayahan, nagtanong si Feng Lin ng ibang kalaban, ngunit nang tumawag siya ng isa, tumakbo ito palayo sa takot. Sinubukan niyang tumawag ng isa pang kalaban, ngunit nagsimulang magtakbuhan ang lahat sa lahat ng direksyon, natatakot sa kanyang reputasyon. Dahil dito, naiwan si Feng Lin na mag-isa at medyo awkward sa field number 3. Nilapitan ni Feng Lin ang isang lalaki na nakasuot ng itim na suit at sombrero na nakaupo sa gilid. Malugod na inalok siya ng lalaki ng towel, ngunit tinanggihan ito ni Feng Lin at sinabi na hindi siya pinapawisan. Pagkatapos, binanggit ng lalaki na sa kanyang lakas, tanging ang mga mas mahihino lang ang pinaglalaroan ni Feng Lin sa field na iyon. Inimbento niya pa na ang mga tao ay tinatawag na siyang martial arts Phoenix Girl. Tumugon si Feng Lin at sinabi na hindi niya alintana kung ano ang tawag sa kanya ng iba. Hindi siya kontento at nanghinayang sa mga araw na pumupunta siya sa field na iyon para mag-warm up. Sinabi ng lalaki na mabilis siyang umuusad, at napansin niyang may isang malakas na kalaban sa Field 1. Tinanong niya si Feng Lin kung nais nitong subukan ang laban dito, ngunit umalis si Feng Lin at sinabi na nawalan na siya ng interes. Habang naglalakad si Feng Lin patungong Field 1, nasaksihan niya si Minghi na maayos na iniiwasan ang sipa ng kanyang kalaban. Hindi lang siya basta nakaiwas kundi mabilis niyang nahawakan ang braso ng kalaban at sinipa ito sa kaliwa, kaya't nawala ng balanse at bumagsak ang kalaban sa lupa. Habang tinitingnan ni Feng Lin ang laban, nagbago ang kanyang pananaw. Inalis niya ang kanyang jacket at sinabi na kahanga-hanga ang kasanayan ni Minghi sa martial arts at malamang ay kayang makipaglaban nito sa kanya ng 2 hanggang 3 minuto. Kinuha ng lalaking may suot na itim na suit at sombrero ang kanyang jacket, at sinabi niya na pinanood niya siya kanina, at sa tingin niya kayang magtagal ni Minghi kahit pahigit pa sa 3 minuto. Naramdaman ni Feng Lin ang hamon at nagmungkahi ng isang pusta sa lalaki. Nangako siyang susundin ang paraan ng matinding training niya kung hindi niya kayang talunin si Minghi sa loob ng 3 minuto. Pumayag ang lalaki at nagpatuloy siya. Lumapit si Feng Lin kay Minghi, tiwala sa sarili, at nagtakda ng hamon ng isang laban. Kahit pa binigyan siya ng babala ng dating kalaban na tanggihan ang hamon, nanatili si Minghi na walang kabog-abog at tinanggap ang hamon ni Feng Lin. Agad-agad, sumugod si Feng Lin kay Minghi at nagpalipad ng isang sipa na tinutok sa ulo. Nabigla si Minghi sa bilis ng kanyang kalaban, ngunit nakaiwas siya sa parehong unang sipa, at sumunod na atake. Pagkatapos, nagbigay sila ng papuri sa isa't isa tungkol sa galing nila. Nagbigay si Minghi ng isang suntok na nablock ni Feng Lin gamit ang kanyang kanang braso. Sa lakas ng suntok ni Minghi napaatras siya. Sa kabila ng pagkatalbog, ipinahayag ni Feng Lin ang kasiyahan na natagpuan niya ang isang karapat-dapat na kalaban. Agad siyang bumangon, at tumalon sa ere upang magbigay ng isang sipa na pababa kay Minghi. Inihanda ni Minghi ang kanyang kamao upang kontrahin ito. Gamit ang kanyang signature descending moon technique, sinubukan ni Feng Lin ang atake, habang si Minghi ay gumamit ng ascending dragon technique upang blokan ito. Ang impact ng kanilang laban ay nagdulot ng shockwaves na dumaloy sa buong field. Nagtaka ang mga nanood kung sila ba ay mga mortal pa rin o naging mga maniac na. Nagpatuloy ang patas sa pagitan ng mga paa ni Feng Lin at ang kamao ni Minghi, hanggang sa nag-backflip si Feng Lin at lumayo kay Minghi. Pagkatapos ng landing, nanginginig ang kanang binti ni Feng Lin.
Sinabi ng lalaking nakaitim na suit at sombrero na lumampas na sa 3 minuto. Inamin ni Feng Lin kay Minghi na malakas siya at na mali siya sa pag-underestimate sa kanya. Inilabas ni Minghi ang kanyang kanang kamay habang sumasagot na siya rin ay nagkamali ng akala tungkol sa kanya. Biglang tumakbo si Minghi papunta kay Feng Lin at ginamit ang kanyang teknik na wind punch. Ngunit ginamit ni Feng Lin ang kanyang swift shadow upang iwasan ang mga suntok ni Minghi. Napagtanto niyang kailangan niyang kontrolin ang laban, kaya't nagdesisyon siyang lumayo kay Minghi. Sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, ginamit ni Minghi ang kanyang pangalawang round ng mabilis na bilis upang pigilan si Feng Lin na makuha ang layo na nais niyang makamtan. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang laban na may isang napakabilis na galaw na mahirap sundan ng isang normal na tao. Isang estudyante sa gilid ang nagpuri sa bilis, lakas, at reflexes ng dalawang mandirigma, at inamin ang kanilang kakayahang maunawaan ang mga galaw ng isa't isa kahit na mabilis ang takbo ng laban. Ang lalaking nakasuot ng itim na suit at sombrero ay mukhang seryoso habang sinasagot ang telepono. Tinawag niya si Feng Lin, at ipinaalam ang isang emergency na misyon. Tumigil si Feng Lin at Minghi sa kanilang laban, at nagulat ang mga manunood ng matanto nilang ang nakikita nilang nakikipaglaban ay ang martial arts Phoenix Girl na si Feng Lin. Sinabi ni Feng Lin kay Minghi na may kailangan siyang gawin, at tinanong siya kung maaari ba siyang pumunta doon tuwing Miyerkules ng umaga. Pumayag si Minghi. Kinuha ni Feng Lin ang telepono at sinabi na darating siya agad. Tinawag niya ang lalaking nakasuot ng itim na suit, na tinatawag niyang Uncle Yuan, at inutusan siyang alamin ang pangalan ng estudyanteng katatapos lang niyang makipaglaban, dahil nagmamadali siyang pumunta sa frontline. Pumayag si Uncle Yuan, subalit naguguluhan ang mga estudyante nang mapansin nilang umalis na si Minghi.